Paano ba? 8 tips para maging maganda. Kung insecure ka sa mga itsura mo, panoorin ang video na ito. Tip number 1, uminom ng maraming tubig. Maaring ito ay isang cliche, ngunit talaga namang epektibo ang tip na ito. Maganda ang pag-inom ng maraming tubig upang maalis ang mga toxins natin sa ating katawan. Nakakaganda ito ng balat at buhok. And kung titingnan nyo talaga, no, isang malaking factor kung gaano kakaganda is kung makinis at glowing ang balat mo. Kung maski gaano ka ka-sexy, pero yung balat mo, baku-bako o maraming tigyawat, na makakabawas talaga to sa ganda ng isang babae. Kaya kailangan alagaan natin ang skin natin and also our hair. Nakakatulong rin ito para bumango ang hininga ng bibig. Mahalaga ito upang ituon ng tao ang kanilang pansin sa radian mong balat. And also, kapag inom ka ng inom ng tubig, mas mabilis kang mabubusog, which means na hindi ka din masyadong tataba. And isa sa mga factor din kung ano ang itsura mo is yung iyong general na hubog ng katawan mo, 'di ba? So, mas healthy ka, mas maganda ang balat mo, and at the same time, nakakatulong ito para makontrol mo ang timbang mo. Tip number 1, uminom ng maraming tubig. Tip number 2, alagaan ang iyong katawan. Kung feeling mo hindi ka ganun kagandahan, mag-focus sa pag-aalaga at pagpapaganda ng iyong katawan. Mag-ehersisyo 3 beses sa isang linggo at iwasan ang pagkaing hindi masustansya. Para sa malusog at radiant na katawan, pumili ng mga pagkaing mayaman sa mga antioxidant tulad ng mga carrot, spinach, kamatis, beans, salmon at mani. Maliban sa ito ay masustansya, makakatulong din ito para maiwasan ang biglaang paglaki ng katawan. Madalas kung ikaw ay hindi gano'n kaganda, tapos hindi din gano'n kaganda ang katawan mo, marami pa rin ang maaakit sa'yo. Basta you have one or the other. Kunyari, chubby ka, pero maganda yung face mo. Or di kaya ay hindi gano'n kaganda yung face mo, pero sexy ka naman. So usually, no, nakaka-attract yung one or the other. Medyo mahirap lang kung kunyari, yung skin natin is hindi clear, tapos medyo chubby ka pa, meron pa rin namang magkakagusto sa'yo. And in fact, baka maganda ka pa nga in other cultures. Pero dito sa Pilipinas, 'di ba, minsan mapagsasabihan ka talaga even ng mga kaibigan mo o ng mga lalaking magkakagusto sa'yo. Kaya alagaan ang iyong sarili. Hindi lang dahil ito ay may dagdag na sexual appeal for you, ngunit dahil pinaparating din ito na marunong kang mag-alaga ng iyong katawan at meron kang disiplina. At mahal mo ang sarili mo. Tip number 2, alagaan ang katawan mo kasi sa totoo lang, no, maliban sa good ito for your health, ang laking tulong rin ito sa confidence mo. At ang confidence, malakas din makaganda ito. Tip number 3, bigyan ng atensyon ang iyong buhok. Matutong magsuklay. Totoo ngang ang buhok ang crowning glory ng mga babae. At kung hindi kagandahan ang buhok natin, maalsa, magulo, 'di ba? Pangit ang gupit, maiging bigyan ng importansya ang iyong buhok. Hindi mo naman kailangan magpakulay o gumastos ng malaki. Maaaring magpagupit lamang, ngunit tignan na ang gupit ay may aangkop sa hugis ng iyong muka. Kasi kung kunyari, bilog yung mukha mo tapos sobrang iniklian mo yung iyong buhok, talagang magmumukhang mas bilog pa yung mukha mo. Kaya kumonsulta ka dun sa magugupit ng buhok mo kung ano ba ang babagay na gupit para sa'yo. Ang mahalaga ay alagaan ang iyong buhok, gumamit din ng conditioner para hindi maging dry ang iyong buhok at puro tikwas. Ang dry at sirang buhok ay sadyang nakakaagaw din ng atensyon, ngunit negatibong atensyon ang nakukuha mo rito. Ang masama pa niyan, lalong ine-emphasize ng hindi mo maayos na buhok ang kunyari hindi ka naman ganun kagandahan. Kumbaga, kung ikaw ay hindi biniyayaan ng matangos na ilong. Tanggapin na natin, 'di ba? Dito sa Pilipinas, ano ba yung mga considered nila maganda? Yung ilong, tapos yung kinis ng balat, kung ano man yung feeling mo na hindi ka maganda masyado, no? Sa totoo lang, sa ibang bansa, maganda yan. And sa ibang tao, maganda rin yan. Kanya-kanya naman tayo ng beauty standards. Meron at merong magkakagusto sa'yo. But at the same time,
kung hindi ka marunong magsuklay ng buhok, maski gaano ka pa kaganda, negative or bawas, ganda points yan for you. Kasi that's a matter already of personal hygiene. Kaya bigyan ng atensyon ang iyong buhok. Tip number 4, linangin ang panloob na kagandahan. Iwasang ihambing ang iyong sarili sa iba, lalo na sa pinapakita ng media na interpretasyon ng kagandahan. Yung mga artista, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa kanila kasi trabaho nilang maging maganda. Yung balat nila, alaga yan ni Vicky Bello. Yung katawan nila, nagjejeta talaga sila at meron sila mga personal trainer. Kung hindi mo naman kaya o afford yun, huwag yun ang gawin mong standard sa pagiging maganda. Maaring ito ay maging mahirap, ngunit huwag hayaan ang iyong sarili na mahulog sa paniniwalang kailangan mong magmukhang isang bituin sa TV o modelo upang maging maganda. Tsaka tanungin mo rin yung sarili mo, sino ba nagsabi na pangit ka, 'di ba? Kasi sa pagkakaalam ko, lahat tayo ay ginawa ng Diyos sa itsura niya. So lahat tayo ay may angking ganda. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa mga bagay na nakikita mong nakakaganda sa iba, maaaring mas madali para sa iyo na makahanap ng mga bagay na gusto mo rin tungkol sa iyong sarili. Kunyari, hinahangaan mo si Bea Alonzo kasi ang ganda ng ngiti niya. Eh baka naman pag tumingin ka sa salamin, ma-realize mo maganda rin ang ngiti mo. O di kaya, no, baka makakaturo rin ito sa kung ano ang mga insecurity tungkol sa sarili mo that you need to work on. Kunyari, isa sa mga bagay na ayaw mo about yourself is yung balat mo. One way is pwede kang magpaputi, pero pwede ka rin maghanap ng morena na role model na morena siya pero gandang-ganda lahat ng tao sa kanya, 'di ba? I'm sure makahanap ka rin ng artista na morena pero maraming nagsasabi na maganda siya. So, try to find a role model for yourself and also try to find ano ba yung mga pwede mong mabago sa iyong sarili para tumaas ang kumpiyansa rin mo sa iyong sarili. Sa halip na ikumpara ang sarili sa iba, pahalagahan ang likas na kagandahang makikita mo sa inyong sarili at sa iba pa. Maging mabait sa mga taong makakasalamuha mo upang maipakita ang iyong kagandahang loob. Tratuhin ang iba na may compassion at pagmamahal. Palaging tandaan na lahat tayo ay may pinagdadaanan. Kung lagi kang mapinta sa itsura ng iba, natural na magiging insecure ka din sa sarili mo kasi feeling mo na pinipintasan ka rin ng ibang tao pag nakatalikod ka. Kaya work on your inner beauty, and if meron mang mga ibang tao na magsasabing hindi ka maganda, problema na nila yon at reflection na yon kung gaano kapangit ang ugali nila. Tip number 5, hindi laging maganda, tanggapin ito. Hindi ko sinasabing hindi ka maganda. Dahil sadyang may mga taong napakaganda at may mga taong hindi. Meron din naman sa atin na tama lang, ngunit kung tingin mo ay hindi ka maganda, ayos lang yan. Sa katunayan, ikaw lang ang nag-iisip na hindi ka maganda. Hinahayaan mong kainin ka ng insecurities mo. Pero magtanong ka sa mga kaibigan mo at sasabihin nila, I'm sure, na maganda ka. Ang tingin natin sa kagandahan ay ni-instill sa utak natin ng ating kultura at ang masama pa niyan, ang kasalukuyang beauty advertisement ay inuugnay ang iyong halaga sa iyong kagandahan. Dapat nating turuan ang mga tao, lalo na ang mga kababaihan, na ang kanilang halaga ay higit pa sa kanilang itsura. Parang na lang ako, 'di ba? So ako medyo chubby po ako, no? Hindi naman gano'n kaganda yung balat ko. Lagi ako nasasabihan na dito sa Pilipinas, unless magpapayat ako, mahirapan ako maghanap ng magkakagusto sa akin. Pero sa ibang bansa nakahanap ako, gwapo na, tapos sobrang mahal pa ako at gandang-ganda rin sa akin. So minsan, yung kultura natin yun yung problema, no? Kung hindi ka benta dito sa Pilipinas kasi sabi nila medyo maitim ka, sa totoo lang sa ibang bansa, mukha kang modelo sa kanila. Sa paningin nila, gandang-ganda sila sa'yo pagkakaguluhan ka. So, subukan mo lang din, no, lalawakan yung pag-iisip mo kung saan ka babagay at saan appreciated ang beauty mo. Tip number 6, may maayos na personal hygiene dapat. Napaka-importante nito. Napakalaking bagay kung magagawa mo ito. Dahil whether maganda ka o pangit ka, kung pangit ang hygiene mo, nakakadiri talaga ito. So ano to? Alagaan mo yung
ngipin mo, magsipilyo ka, maghilamos ka para makaiwas sa mga tagyawat. Make sure na babango ka, 'di ba? Huwag kang hindi magdi-deodorant, no? Magpabango kung kinakailangan. Alagaan ang iyong sarili. Kasi huwag mo nang dagdagan yung mga dahilan para ma-turn off pa at pag-usapan ka ng ibang tao. And anyway, like I said, posible naman kasi na yung feeling mo na pangit ka ay nasa utak mo lamang. Tip number 7, linangin ang mga kalidad na meron ka. Kung hindi ka ganun kagandahan pero marami ka namang talento, maiging linangin at ipagmalaki ito. Ang pagkakaroon ng maraming talento ay magpapaangat ng level ng iyong attractiveness. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman lahat tayo ay bibiyayaan ng malamodelo na katawan o na itsura. Pero lahat tayo attractive in our own way. Kunyari, matalino ka. May mga lalaki na attracted sa katalinuhan ng isang tao. O di kaya, napakabait at busilak ng iyong kalooban. O lahat ng tao ay matutuwa sa'yo. So, huwag mong isipin na lahat ng bagay ay tungkol lang sa pisikal na anyo. Kasama din ang panloob na anyo at saka mga kakayahan mo sa buhay. And tip number 8, magsuot ng mga damit na akma ang sukat sa iyong katawan kasi minsan akala natin bagay sa atin pero mas lumalaki pala tayo o lumiliit, pumapayat masyado sa mga damit na suot natin. Hindi mahalaga kung ikaw ay may kalakihan o kapayatan, ang mahalaga ay magsuot ng damit na bagay sa sukat ng iyong katawan. Subukang tukuyin ang uri ng katawan na meron ka. Halimbawa, pear shape, apple shape, inverted triangle shape, at maghanap online ng mga estilo at damit na nababagay sa iyong hugis. Kasi posibleng chubby ka pero hourglass figure ka. So you are blessed, medyo malaki boobs mo, malaki yung puwet mo, 'di ba? Puwede ka sa body contour na dress even if chubby ka kasi usually 'no, kapag ikaw ay ano, hourglass shape, ang pinakamaliit sa'yo is yung bewang mo. Puwede rin naman na ang inyong shape ay pear shape kung saan mas malaki ang binte at ang puwet niyo. So, ang susuotin niyo could be na yun ang ifo-focus niyo, magta-tight jeans kayo o di kaya 'no, magde-dress kayo na tight sa taas tas medyo maluwag sa pangbaba. Siguraduhin na 'wag magsuot ng mga damit na masyadong masikip o maluwag at mahalaga na siguraduhin na ito ay hindi butas-butas at kusot-kusot. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito sa inyo para mas ma-appreciate nyo ang sarili nyong ganda, ang angkin nyong kagandahan, whether inside or outside. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And kung gusto nyo ng one-on-one consultation with me, you can book a session for coaching, no? Kunyari may mga problema kayo sa buhay or di kaya kaka-break nyo lang, pwede kayo mag-book ng consultation para mabigyan ko kayo ng payo one-on-one sa video link or sa link sa ating description. Maraming salamat and see you in our future videos.